Sa tingin mo, pag walang kamera, hindi mo pinagmumura ang mga Aquino? Kapag hugis mangga, totoo talaga manggagamit. Yung isa, anak ng bilyonaryo, nasa alyansa pero nagpa-endorse kay Sara. Kung si BBM kaya ang nagsabi dyan kay Sara na putang ina mo, Naku, wala kung may na. papatay sa akin, papatayin. Sa tingin niyo hindi lang padampot si BBM? Ako siya na gusto niya maging presidente. Si Digong silent martial law, si Sara lantarang martial law yan. Pag naging presidente, ang tanong, hindi ba ma-impeach? Magandang araw mga kaibigan. Saan man daw kayo ng mundo. Etong si Ken Garcia mga kaibigan, may pinaiyak na naman. At lalong may papaiyakin. Yan. Okay. Kasi nga po no, ipinagkakalat ng mga alipores ni Duterte, tulad nila Bato, nila Roque, at ilan pa sa mga tropa ng dating Pangulong Duterte. Sinasabi nila na ito daw grupo na binuo ni BP Sara at ni Amy Marcos ay pagpapatunay daw na isa itong tunay na pagkakaibigan. Abay syempre ho, 'di ba? Susunod sila sa kanilang amo kahit pa alam naman natin na kahit sila ay sukang-suka dito kay Amy Marcos. Pero dahil sinabi ni Sara, sinabi ni Robin na suportahan ito, kahit na alam naman nila na ayaw nila, abay susunod sila. Dahil nga, uto-uto sila mga kaibigan, di po ba? Kaya naman eto, matindi itong mga birada ni Kent Garcia. Okay? Courtesy kay Kent Garcia. Maraming salamat dito, kaibigan. Ngayon, eto, sabay-sabay nating panoorin at palapakan muna natin, no? Si Kent Garcia. Ayan. Okay? So, bago ang lahat mga kaibigan, ha, huwag niyo munang kalimutan, paki-like po itong video natin. Tanong ng reporter si Bato kung nasurpresa ba daw siya sa pag-endorso ni Sara at ni Amy. Actually ganito, sabi ni Bato, hindi naman ako nasurpresa kasi matagal namang magkakaibigan yan. Sa madaling salita, matagal nang papaplastikan yan. Ito mga kababayan, kung i-twist ninyo, pagdating sa kalukuhan, magaling si Sara. Bakit? Alam ninyo na galit si Sara sa mga Marcos. Alam nyo yan, pinagmumurangan niya eh. Binanggaan pa. Tama. Ngayon, si Amy, hindi siya galit. Bakit? Kasi once na dumikit siya kay Amy, makakapaghiganti siya. Alam ni Amy sa sarili niya na ginawa na siyang tae ni Sara, nandun pa rin siya. Bakit? Hindi man makapaghiganti si Sara kay BBM, at least nakapaghiganti siya kay Amy. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Labag man sa kalooban, masakit man sa damdamin, masalimuot mang isipin, tanggapin mo na lang at sakyan mo na lang. Bakit? No choice ka eh. Alam mo yung choices kasi, di ba? Kahit saan meron eh. Pero mahirap kasi nasa power si BBM. So ang ginawa ni Sara, para manggagalaiti si BBM sa kanya at ang Marcos group, no? Para magalit, kinuha si Amy. Sinakyan ang galaw ni Amy. Yun ang totoo. Ako nagsabi sa inyo mga kababayan, yung pagsama ni Amy ni Sara, plastika na lang yan. Tama. Plastika na lang yan mga kababayan. Alam ni Amy na galit si Sara sa mga Marcos. Alam din ng Marcos na ayaw ng mga Duterte sa kanila. Pero pilit si Amy dumikit, sinakyan ni Sara. Yan ang totoo. Itong endorsement na to, my God, huwag niyo ko pinagluloko. Pinagtatawanan kayo ng tao. Bakit? Kayo na lang nagpaplastikan. Hindi ba totoo? Hindi ba totoo mga kababayan? Totoo. Sila na lang ang nagpaplastikan. Yung endorsement na yan. Nagagamitan sila. Ginamit ni Sara si Amy. Si Amy naman, ginamit si Sara para makapaghiganti kay BBM. Actually, hindi si Amy galit kay BBM, kay Lisa. Nagagamitan sila. Kumbaga parang ano yan eh, kung sa ano pa yan, sa science pa yan, food chain. Alam yung tawag na food chain? Kakainin ni Amy si Sara, kakainin ni Sara si Amy para taihan nila si BBM. Ganda ng analogy mo Food chain. Yes, food chain. Kumbaga nagre-recycle lang, no? Okay. Pero yun nga mga kaibigan, no? Idagdag lang natin. Siyempre, ang gusto ni Amy dyan ay makakuha ng support coming from mga uto-utong mga supporter ng Duterte, di ba? Sabi ko nga, kahit alam naman nila sa sarili na ayaw nila dito kay Amy, pero dahil sabi ng amo, abay susundin nila to, di ba? Ang kapalit naman nito ay alam naman natin, malapit ng impeachment trial ni Inday. Kailangan niya ng boto talaga na magno-no. Yun lang naman yun. Gamitan portion. Okay. Yan, tuloy natin ito mga kaibigan. Ganon yan eh. Halimbawa ngayon, galit si Amy kay Lisa. Kaya kumampi si Amy kay Sara. Galit din si Sara kay Lisa para magsanib-pwersa silang dalawa. Pero nagpaplastikan sila. Recycle yan ang tawag dyan, food chain. Yung tinatawag na reuse, reduce, recycle. Alam nyo, meron nga tayong kasabihan na kapag hugis mangga, totoo talaga manggagamit. Yung isa, anak ng bilyonaryo, nasa alyansa pero nagpa-endorse kay Sara. Hugis mangga din. Si Camille ba? Si Amy, ganun din. Tabingin din dito. Hugis mangga din. Itim daw. Ginigipit ang hindi kaalyansa. Kahit sino naman siguro.
Bakit? Sa panahon ba ni Digong, hindi ba ginawa ni Digong yung panggigipit sa hindi niya kalyansa? Anong ginawa ni Digong sa lahat ng senador nung siya ang nasa power? Lahat ng senador ng kakamping, siniro niya lahat. Oo nga eh. Totoo yun mga kaibigan, no? Yung 8 Diretso, no? Hindi ba kayo nagtataka? Doon talaga maraming nabudol. Eto, tanong natin, kilala nyo ba yan? Kilala nyo ba yan si Bato nung mga panahong yan? Kilala nyo ba si Bongo? Si Tolentino? Samantalang, eto, si Kiko, si Bam, di ba? Yun talagang magagaling mga kaibigan, pero siniraan eh. Ang tindi ng paninira, di ba? Ang tindi. At dahil maraming nabudol, talagang may 8 Diretso na nangyari mga kaibigan. Pinakulong si Laila. Pinagtawanan si Trillanes. Totoo yan. Di ba? Ngayon ninyo na-realize, huwag nyo kasing gawin sa inyo, huwag nyo gawin sa iba kung ayaw nyo gawin sa inyo. Ano lang yan eh, tawag dito, boomerang ang tawag dyan eh. Noong panahon na si Digong ay nasa power, di ba ganyan ang ginawa nila? Ginigipit nila ang liberal. Totoo yan. Sabi nga ni Digong, i-8 Diretso yan sa Inidoro, yung liberal. Wala talagang nakarga. Totoo. Di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo ginigipit ang hindi ka-alyansa. Aba, kung magpalit tayo sitwasyon ngayon, si BBM na nagsasabi kay Digong na adequate leader at bangat, sa tingin nyo buhay pa si BBM ngayon? Pag yan sabihan mo dati, no, di ba? Antindi, di ba? Marami nga napakulong, di ba? Na minura si Duterte. Mga bumabati ko sa kanya na malulupit. Panigurado. Parang tokhang. Kung palit sila ng posisyon. Kung si BBM kaya ang nagsabi dyan kay Sara na putang ina mo. Naku, wala kung may na. papatay sa akin, papatayin niya. Sa tingin niyo hindi lang padampot si BBM? Pasalamat kayo si BBM nakukontrol pa at nagtitimpi lang. Kung palitan natin ang sitwasyon, si Digong ang presidente ngayon at si BBM ang mag-rally dyan sa mautog rally na yan. Mautog eh. Ay nako. Pag nag-rally ka nung panahon ni Duterte, isa ka sa mare-red tag, panigurado yan. Sasabihan ka nilang makakaliwa, taga-bundok ka. Yan tayo eh, di ba? At sasabihin, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, adik. Sa tingin ninyo, ano gagawin ni Digong kay BBM? Ipalit natin yung sitwasyon nila. Ngayon sasabihin ni Amy, ginigipit ang hindi nila kaalyansa? Kahit sino naman. Bakit Amy? Magpapakamartir ka pa rin, magpapakadiyos ka pa rin. Sa tingin mo, pag walang kamera, hindi mo pinagmumura ang mga kinaw? Antindi nun. Kaplastikan ang tawag doon, Kent, no? Kaplastikan, mga kaibigan, di ba? Akala mo talaga mga, antindi. Pero pag may kamera, bait-bait mo. Yun. Sabihin niyo, itim? Isipin ninyo mga kababayan, bakit nasabi ni Sarang itim? Noon pa man alam na ni Digong na makukulong siya. Bakit? Bakit niya inalis ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC kung wala siyang pinakatakutan? Isipin ninyong mabuti, mga kababayan, loyalista at kakamping. Kung alam ni Digong sa sarili niya, tama ang ginagawa niya, hindi niya dapat tanggalin ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Bakit niya tinanggal? Kasi alam niya na aarestuhin siya. Ang kabubuhan niya lang, no? Tinanggal niya, na-file na. Okay naman sana kung tinanggal niya ang ICC sa Pilipinas, ang Pilipinas sa ICC. Ang mali lang, hindi siya na umalis sa Interpol. Di ba? Nagluluksa kayo, buhay pa si Digong? Itim? Sa tingin ninyo, kung si Sara maging presidente, puti ang Pilipinas? Yan nga yung paniniwala nila, di ba? Na pag si BP Sara ay magiging pangulo, abay, magiging puti na ang Pilipinas. Sabi nga nila, nung panahon ni Duterte, yung tatay, puting-puti ang bansang Pilipinas. Tapos, nung panahon ni PBBM, itim na daw. Tapos magiging puti ulit pag naging presidente itong si Sara. Ngayon, sino kaya ambisyoso ngayon, no? Hindi kaya itong dalawang to, no? Yun ang sheriff sa Davao na nagpapatupad lang kung ano ang nilabas ng Korte Suprema, sinapak niya eh. Oo, tama. Anong kasalanan ng sheriff na sinuntok niya? Wala. Yun palang kuhaan ninyo ng example. Ang sheriff, tumupad lang sa nilabas ng korte
Napaalisin ang mga tao sa squatter. Pero anong ginawa ni Sara? Hinanap ang sheriff, sinuntok-suntok. Nagpapatupad lang ng Tama. batas yung sheriff. Hindi naman namumugbog ang sheriff doon eh. Kung ano yung nilabas sa Korte Suprema, yun ang sinunod. Kasi hindi sila marunong sumunod sa batas. Yun ang totoo. Kung binabasihan ninyo, bakit sinapok ni Sara yung sheriff doon? Siyempre, ang sagot ng mga DDS dyan, tama lang na sinapak si yung sheriff. Di kasi naaaway, no? Walang tirahan itong mga squatter, kawawa nga sila eh. Buti nga dumating si Sara, pinagtanggol. Kasi ginigipit kami nung sheriff eh, 'di ba? Ganyan. Yan yung yan yung magiging narrative ng mga bobong DDS na yan. Pagtatanggol nila, yung nanapak. Ha? Ganyan naman sila eh. Isinunod lang naman sheriff yung nilabas ng Korte Suprema. Sino ang may mali doon? Si Sara o ang sheriff? Si Sara. Si Sara ang tama. Mali yung sheriff. Sa mata ng mga DDS. Okay? Kasi yung sheriff, pinapaalis yung mga squatter eh, na hindi naman dapat doon nakatira eh. Pero syempre, sinapak ng idol nila eh. Kaya tama. Tama lang yung ginagawa ni Sara. Walang mali kay Sara. Perfecto yan eh. Anong kinalaman ng sheriff doon sa pagsunod lang naman niya sa nilabas ng Korte Suprema? Napaalisin ang mga squatter doon kasi hindi nila lupa. Pero anong ginawa ni Sara? Binugbog ang sheriff. Oh, tapos yan ang gusto niya maging presidente? Wala. Kung si Digong silent martial law, si Sara lantarang martial law yan. Pag naging presidente, ang tanong, hindi ba ma-impeach? Hirap sabihin eh. Kung may impeach si BP Sara eh. Kasi, sa totoo lang mga kaibigan daming traidor. Daming traidor talaga. At isa pa, nagagamitan. Mantakin nyo naman ito, kapatid. Nandoon sa kalaban ng mismo ng presidente. Kapatid yan dahil lang sa ambisyon. Dahil lang sa politika. Di po ba? Tapos yung mga iba na nasa alyansa, dugong Duterte yung mga nandun eh. Kaya ako, wala, hindi yan sinasabi nilang vote straight. Malabo yan mga kaibigan. Malabo yan. Iilan lang yung nandun na ililista ko talaga. Sabi ko sa inyo, ikukundina ninyo, itim! Pulutin kayo sa kangkungan, dindik ka mananalo ay ni Marcos. Itim talaga mangyari sa'yo. Ay, nako talaga. Itong kadiliman talaga at itim. O yan mga kaibigan sigurado iyak na naman itong mga to. Sa matinding birada na naman ni Kent Garcia. Alam niyo mga kaibigan, totoo naman di ba? Sino ba itong mga ambisyoso? Tulad ng sinasabi niya mga kaibigan. Eto, yan. Sa totoo lang, pareho naman kayong ambisyoso ni Cheese. Siyempre, senador pa lang yan may ambisyon yan. Okay, pero ikaw, manang Aimee, ay lantaran naman no? Sasabihin mo, para ito sa bayan. Ginamit na naman yung bayan. Taong bayan na mahihirap. Yan. Kaya mga kaibigan, sa tingin ninyo, gusto nyo maging Pangulo? Si BP Sara. Tanong nga natin lahat mga kaibigan. Comment nyo nga. Gusto nyo po ba maging Pangulo? Yung sinasabi ng mga alipores ni Duterte na siya daw yung pag-asa natin. Pag-asa ng bayan. Siya yung magpapaputi sa maitim na bayan natin ngayon. Sa tingin ninyo mga kababayan, siya ba ang magiging next president at magpapatuloy ng legasiya ng kanyang ama na sinimulan niya na napakaganda daw? Kaya mga kaibigan, sa tingin ninyo, sino nga ba ang tunay na ambisyoso? Okay? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.